Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 5, 2026, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo chapter 4, verse 12 hanggang 17, tsaka verse 23 hanggang 25. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan na mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Hordan. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun po ang ating mabuting balita. Yung una kong napansin dito sa ating mabuting balita ay yung sinabi ng Panginoon na nung nangaral siya at sinabing pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. At ito rin yung sinasabi ni Juan Bautista nung magsimula siyang mangaral. Dito sa Matthew chapter 3 verse 2, sabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ng Diyos. Yun din ang sinabi ng ating Panginoon na pagsisihan ng mga kasalanan dahil malapit nang maghari ang Diyos. Pero ano kaya yung pagkakaiba nilang dalawa? Ang pagkakaiba nilang dalawa ay ang sinasabi ni Juan Bautista ay maghahari pa lang ang Diyos. Pero nung ang ating Panginoong Jesus na ang nagbanggit nun, talagang naghahari na ang Diyos. Dahil mababasa natin dito sa Matthew chapter 12 verse 28 na kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. So yun po yung pinagkaiba nilang dalawa. At yung dito, napakarami pong mga mga personalidad o personality, mga main character na nababasa natin at napakaraming lugar at napakaraming ginagawa dito.
Ganun talaga siguro kapag nagsisimula ng misyon, talagang tambak kaagad ang trabaho. Ganon din sa ating buhay ngayon, pagkatapos ng celebration ng New Year, pagbalik natin sa trabaho ay tambak din ng trabaho. At mag-ano lang tayo, relax lang tayo at kalma lang tayo dahil maswerte tayo dahil meron tayong trabaho at ibig sabihin kapag busy tayo ay meron tayong trabaho o meron tayong project. Kasi pag wala na tayong ginagawa ay talagang baka mawalan tayo ng trabaho. So, napakagandang magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon pag mga ganitong sitwasyon, napakaraming ginagawa at matambakan man tayo ng trabaho sa ating kumpanya, trabaho sa ating paglilingkod sa Panginoon, yung ating serbisyo, asahan natin na tunay nga na ang Diyos ay maghahari sa ating buhay. Lagi po natin siyang isama sa ating buhay na siya ang tumulong sa atin. Yun lamang po mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po tayo lagi ng Panginoon. Amen.